umaga, tayo po ay mag-aaral naman ng Biblia. Ngayon po ay Grandparents' Day dito sa ating church. And, muli, happy grandparents sa ating mga lolo at mga lola. Ako po wala na akong lolo at lola, matagal na. Pero kung meron pa kayo, mahalin nyo sila because they deserve it. They deserve it. Lahat naman, they deserve it. Ngayong umaga nais kong anyayahan po kayo na buksan ang inyong Biblia sa Deuteronomy chapter 5 and verse 16. Ang topic ko po ay honoring our parents. Pero kasi ang mga magulang, di ba, umiidad. So pag-usapan naman natin pag naging lola na sila at lolo. Pero basically, yung magulang, dapat mahalin ang ating magulang. Iisa lang yan, na binigay ng Diyos. So tayo po'y tumayo. Let us all stand. Deuteronomy chapter 5. In verse number 16, ito po ang sinasabi. Look at the screen if you like. Kung wala po kayong Bible. Ito ang sinasabi. Honor thy father and thy mother as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee. So dito nakikita po natin that this is part of the Ten Commandments. It was commanded sa atin, inuutos sa atin na igalang ang ating ama at ang ating ina. Honoring our parents. Tayo po ay tumungo at pumikit. Tayo po manalangin. Father in heaven, we are thankful that you all gave us parents. Some of them are still living and some of them had already gone in heaven. And we pray, Lord, that this morning that you will help us to appreciate them and honor them and hold them in high esteem. Ganon din naman, Panginoon, mga grandparents. Because without them, we would not have had parents. And so this morning, as we study the Bible, be our guide, be our teacher. Help us to learn from you and help us to hear from you. Ikaw po ang mangusap sa amin. Ikaw nakaalam ng aming mga pamilya. Ikaw nakaalam ng aming buhay. At turuan mo kami. Maging matapat kami sa aming mga magulang upang kami ay mas maging matapat naman sa iyo bilang aming Panginoon. Muli, pagpalain mo po ang mensahe. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. You may be seated. Honoring our parents. Ang ating daw populasyon sa Pilipinas ay ng mga aging. In other words, yung ating ang Pilipinas ay merong aging population. It is increasing. In other words, dumadami ang ating seniors. Dumadami. Kung kayo senior na, ay, congratulations. Ako'y malapit na rin. Pero, ayon sa aking research, ang ating elderly ay 10 million sa Pilipinas. And it is 10.25 of our population. One out of 10, mga 1 out of 10 sa atin ay elderly. Okay? Sa buong mundo, 1.5 billion elderly. Probably ito ay mga 60 and above. Yung kapatid ko ngayon, wala eh. 60 siya ngayong araw. Yung aking sinundan. So, sinundan ko kaya malapit na ako. Ang ating tahanan, alam nyo, is always under assault. Pagdating sa tahanan, parati naman, I'm sure the devil is in the details. Pero ang ating tahanan ay winawasak ng maraming puwersa. For instance, nire-redefine ang mag-asawa. Di ba? Male and female. Ngayon, maraming mag-asawa ang male and male. Female and female. Now, kung yun ang gusto nung gawin ng iba, wala man akong I'm just saying
that is not what the Lord intends. If you want to get married to somebody of your opposite sex. Kasi yun naman ang Bible. Para tayo dadami. How can we reproduce? Di ba? Sa Garden of Eden, sabi, go and multiply. How can you multiply? Two people of the same sexual origin cannot reproduce. Ganun lang naman kasimple. But it is under assault. Napansin nyo ba sa ating panahon, nawala na yung bang pamilya na sabay-sabay kumakain sa gabi, tapos ay magkakasama, tapos ang mga anak ay nagbabasa ng Bible, nagsisimba. Parang hindi na ganoon ang panahon. Ngayon, kanya-kanya. Lahat may kanya-kanyang schedule. At makita natin sa mga pelikula, actually binibida sa mga movies, yung mga dysfunctional homes, na ang tahanan, iba na ngayon. Hindi na katulad nung, di ba nung araw, John and Marcia? O yung mga ka-generation, di ba John and Marcia? Sabagay, may mga diferensya din yung pamilya na yun. Pero, simple ang pamilya. Ngayon, masalimuot ang pamilya. Maraming problema, maraming problema sa tahanan. And, so dysfunctional. Ano ibig sabihin? Marami ang mag-asawa, hindi masaya. Sa mga maraming pamilya, hindi tatay ang leader, kundi si nanay, which is in the Bible, it should be the husband. Ang mga anak, walang values, wala silang Diyos, wala silang ganyan. Kung ano gusto nila, yun ang ginagawa. But in this scripture that we've read, nakita natin inuutos ng Diyos na igalang natin ang ating mga magulang. So, kung kayo mga anak, ay makinig kayo. At kung kayo may mga magulang, meron din naman kayong mga bagay na kailangan matutunan. Na kung babasahin natin ang Deuteronomy chapter 5, simula sa verse 6 hanggang verse 15, yan ay pumapatungkol sa ating relationship sa ating Diyos. Diba? Ang una dyan, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, kundi sa akin, huwag kang gagawa ng imahe. Pangatlo, huwag mong gamitin ang pangalan ng walang kabuluhan. Pang-apat, gawin mong banal ang araw ng pagsamba. Apat yun. Na yung unang apat, verses 6 to 15. Pagdating mo sa 16 to 21, it talks about our relationship with other people. Simula sa 5. Pagdating mo ng 5, honor thy father and thy mother, hanggang 10. So may naunang 4, mga utos ng Diyos patungkol sa ating relasyon sa Kanya, at yung sumunod na 6, relasyon natin sa ating kapwa. But have you noticed, before God said, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, ang kaunahan dun sa second part, honor thy father and thy mother. You know why? Because if you learn to honor mom and dad, you will not be a thief. You will not be a murderer. You will not be a liar. And that is why probably inuna ng Diyos, kailangan kasi igalang nyo ang magulang nyo. Kasi pag ginalang mong magulang mo, magiging tama, hindi mo yung commandment number 6, 7, 8, 9, 10, madali na Pero, ang ating tahanan kasi, ang pundasyon, yan ay foundation ng tahanan. That's why tayo, pagbutihin po natin ang ating mga pamilya. Kami, by the grace of God, very close ang aming family. And yung mga kapatid kasi 60 at yung kapatid ko, ayun, magkakasama sila, hindi nagsimba. Ayun, yun nga lang, hindi nagsimba, baka mamaya. Doon sila natulog Ako sabi, ako yung uuwi. At ako may gawa. Pero alam mo, kami sa family, at least, mamahalan, mahal ko mga kapatid ko, gano'n din, tulungan kami. Pag may problema, papangailangan, kami ay magkakasama. Dapat ibalik natin yon. At a lot of it ay values na natutunan namin kay mommy at kay dad. At parehas mahigpit. Mahigpit sila. Pero I appreciate. Nung una, hindi ko na-appreciate yan, yung higpit. Ngayon, na-appreciate ko na. Kasi kung di siya naging mahigpit, buti kami lahat nakatapos sa pag-aaral. 8 kami. Ako kahulihan Nakatapos kami pag-aaral. At salamat sa mga magulang na iginapang kami
sa, para makapag-aral. Kasi si kuya, scholar, libre lang siya nung nag-aaral ng high school. Ilang kapatid ko ay ganyan, scholar, sa Mary Hill. Pero buti, may magulang. Kaya ang tahanan ay pundasyon, kasi that is where we learn to love God. Do you know that? Yung pagmamahalan sa tahanan, that's where you learn to love your God. Because later on, makikilala mo na may Diyos, kailangan yung natutunan mong pagmamahalan sa bahay, you apply it to your love for God. So, this morning, the question is, how do we honor our father and mother? I have three things which I will break it down. Una, by obeying them, by caring for them, and by honoring them. So, ipapaliwanag ko, honoring. Okay, number one, ang mga magulang ay dapat, kayo mga anak, dapat magsulat kayo kasi magandang malaman nyo mga bagay ito. Number one, by obeying them. Obey them when you are young. Okay? Ano ang pagkakaiba sa mga bata ngayon? Alam nyo kung anong pagkakaiba? What's the difference between children today? Ito. Kung iyong papansinin, ang pagkakaiba nila ito lang. Yung mga bata na nakikinig sa magulang at mga bata na hindi marunong makinig. Yan lang ang mga bata ngayon. At makikita mo yan, may makikita mo yan Makikita mo, at mga bata, kulang ito sa Yun lang naman Sabi ni D.L. Moody, si D.L. Moody, nung panahon niya, siya parang Billy Graham natin ngayon. Ito sabi niya, pakinggan niyo ito, sabi ni D.L. Moody, no man or woman who dishonors father or mother ever prospers. Ang nagsabi niyan ay si D.L. Moody, walang tao, walang man or woman na hindi gumagalang sa tatay at nanay ang nagtatagumpay. Tandaan natin yan. Kaya, makinig sa magulang. Kasi, una, buti may magulang. Alam niyo ba maraming tao hindi alam kung sino magulang nila? O kaya hindi nakita ang magulang nila? Nakita ko Now, sabi sa Bible, Romans 1, magsimula tayo sa Romans 1. Papakita ko sa inyo ang Diyos, i-judge ang mga tao, ang mga bata, na walang pag-ibig sa kanilang magulang. Romans 1:28. Tingnan po dito Romans 1:28. Kailangan tayo ay sumusunod sa ating magulang. Tingnan sabi, and even as they did not like to retain God in their knowledge, ayaw nilang makinig sa Diyos, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Paano masasabi ng Panginoon dyan? Yung ayaw makinig, pinabayaan ng Diyos, sige, bahala ka. Kung yan ang gusto mong buhay, bahala ka. Tayo dito, verse 29, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whispers, backbiting, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Napansin nyo yan? Tingnan nyo yung kategorya, kung saan nakalagay yung mga hindi marunong makinig sa magulang, yan ay mga haters of God. So ano lumalabas? Kung ikaw ay hindi marunong makinig sa iyong magulang, dyan ka belong. Para maintindihan, tinagalog na So, belong ang bata na hindi marunong makinig sa kanyang magulang sa mga tao na galit sa Diyos, etc., etc. Ay nakakalungkot. Murderer, kasama sa lista, murder, verse 29 ito, maliciousness, full of envy, murder, debate, etc., etc. And so, now, and that is why, tingnan nyo sa verse 32, who, knowing the judgment of God, sabi, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but do have pleasure in them that do them. Itong mga tao daw na ito, yung kanilang pag-disobey sa magulang, hindi lang ginagawa nila, meron silang pleasure, tingnan yung iba,
na hindi marunong sumunod sa magulang. Alam niyo kung saan nakita yan? Ang reality sa mga pelikula. Makita mo when you watch movies, mga bata na hindi marunong makinig sa magulang, at yung mga bata na hindi marunong makinig sa magulang, gusto nilang panoorin yung mga ganon. And that is why, hindi ito simpleng problema. And imagine, sinabi dyan, may mga tao na na-entertain sila watching people disobey their parents. Because they are like that. So, kaya tayo nagtuturo kasi ayaw natin yung ganon. Gusto natin lahat kayong mga kabataan, matuto kayong magmahal sa magulang at sumunod sa magulang. Sabi nyo, ba't parati bang tama ang magulang? Ikaw ba parati ka bang tama? Di ba? At least yung magulang, mas maraming karanasan kaysa iyo. Alam mo, okay, another, marami tayong talata kasi gusto kong patunayan talaga to. 2 Timothy chapter 3. Tingnan nyo itong 2 Timothy chapter 3. Ang titingnan naman natin dito, 2 Timothy chapter 3, 1-5 Pero, sabi dito, this know also that in the last days, perilous times shall come. Ano yung perilous? Dangerous. Tayo ay nasa last days na tayo. Darating ng Panginoon eh. And we are in dangerous times. Tingnan dito, verse 2. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Now, in other words, nandito tayo sa panahon, di ba ganun ang panahon ngayon? May marami ang mga bata, hindi ba, gumising kayo sa hating gabi, I'm sure, magpunta kayo dyan sa bayan, may mga batang pakalat-kalat. O nasa mga magulang nila. O siguro, tinuruan, pero nakinig ba? Makalat-kalat sa kalsada. Hindi ko nagawa yon. Gabi, naglalakad dyan sa Quezon Avenue. Maglalakad dyan. No? Anong kinalaman ko dyan? Kalye yan. Hindi naman tayo dyan lumalaki sa kalye. Pero may mga batang ganon. Pero tingnan nyo sa verse number 5. Having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Itong mga tao na to, merong forma ng godliness. Pero they are disobedient to parents. They are lovers of their own selves, covetous, boasters, and proud. Kaya mag-ingat tayo mga kabataan. Kasi baka tayo merong forma ng godliness. Marunong tayo magsimba. Marunong ka ba makinig sa magulang? Hindi ka naman napapagsabihan. Wala rin eh. Di ba? Wala rin. And so, number one, how do we honor our father and mother? Una, kailangan matuto tayong sumunod. Actually, mamaya babalikan ko yung obedience. Pero ang pagsunod sa magulang, nagdadala ng pagpapala. Anong pagpapala? Ephesians chapter 6. Tanya to ha? Ephesians chapter 6, 1-3. Dito sinasabi, Ephesians 6, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Na merong pangako, ang kautusan, ay kaapat na kautusan, ay kalima, yung honor thy father and mother. Pag yan ay ginawa natin, ano sabi? Hahaba ang buhay natin. Yan lang ang merong pangako. Doon sa mga 10 Commandments, lahat, pag ginawa mo yan, ito ang mangyayari. Pero isa lang ang merong pangako. Yung ikaw ay gumalang sa iyong magulang, ang pangako, magiging mahaba ang buhay mo. Bakit naman mahaba ang buhay mo? Kasi pag marunong kang gumalang, ibig sabihin, hindi ka natotrouble. Hindi lang sa hindi ka natotrouble, pag maganda ugali mo, hindi mo kasama yung mga taong masama na ugali. Pangalawa, ang protection ng Diyos nasa sa iyo. Kasi pangako niya yan eh. Pangako niya, akong bahala sa iyo. Pag ikaw ay marunong sa iyong magulang, ako'y marunong mag-ingat sa iyo. And that is why, mahabang buhay. Di ba? Anong pinanggalingan nun? Marunong makinig sa kanyang magulang. Kasi alam niyo, mga bata na hindi marunong gumalang sa magulang, you are inviting the judgment of God.
Ngayon, sabi, ito naman ang tanong, paano, pastor, kung pinagawa ko ng bagay na hindi tama? Siyempre, sundin mo ang Panginoon. Alam niyo, bihira naman ang tatay na nagsabi, anak, ikay magnakaw. Anak, ikay pumatay. Anak, magsabi ka ng, wala namang ganun eh. Yung pipi. Pero siyempre, kung darating, alin ang susunod papakinggan mo? Ang Diyos o ang iyong magulang? Obey them. Ano sabi dyan? Obey your parents in the Lord. So, siyempre, makikinig ka in the Lord. So, siyempre, sino mataas? Ang magulang o ang Panginoon? Siyempre, ang Panginoon. Therefore, pag ikaw ay anak, bumili ka ng shabu doon sa kapitbahay. Siyempre, hindi, gagawin ba yan? Susundin mo ang Panginoon, di ba? At siyempre, pero ang mahalaga, sundin ang ating mga magulang. Mamaya babalikan ko yung obedience kasi kailangan ko yan sa point 3. Pangalawa, by caring for them. How do we honor our father and mother? Take care of them when they are old. Lahat ng ating magulang ay tatanda. Ang aking magulang, ang nanay ko'y kamamatay lang 3 years ago. Sa Pilipinas, actually walang problema. We take care of our nanay and tatay. Pati si lolo't lola. Wala, tayo kasing mga Asians, ganyan. Pero yung mga puti, nursing home. Kita ko nagtuturo, ba't ko alam? Nagtuturo ako sa nursing home Noong 1990, ano pa ako, Bible student, nagtuturo ako sa nursing home. Wala namang bumibisita doon sa matatanda. Ako bumibisita. Pero ang ating kultura, we take care of them. You know why? Sabi, ba't natin alagaan? So ito na para mga lolo't lola ha. O ba't natin naasikasuhin ang ating mga magulang pag matanda na sila? Kasi, hindi ka mabubuhay kung hindi gawa nila. Isipin nyo, ikaw ba'y nabuhay kung hindi gawa ng magulang mo? Hindi. Hindi ka mabubuhay. Pangalawa, kasi ginamit sila ng Panginoon para gawin kang unique na yan ikaw. Alam mo kung ang asawa ng nanay mo yung iba, hindi yan ang itsura mo ha. Hindi ka ganyan. Iba ka. Bakit? Kasi ang ginawa ng Panginoon, yung magulang mo, pinagsama. O yung DNA nakuha mo. Otherwise, hindi ka ganyan. O, di ba? Buti magandang lalaki ang tatay mo. O, di ba? Magkakaiba tayo ng magulang. Pero, yun ang binigay ng Panginoon. So, tandaan natin, hindi tayo nandito as an accident. Pilinano ng Diyos lahat ang ating kapanganakan, ang ating mga magulang. Alam niyo, walang illegitimate children. There are only illegitimate parents. Ang bata, wala namang kinalaman yan Di ba? And that is why ang abortion ay mali. Kasi ang bata, if you read Psalm 139, may plano ang Diyos sa ating lahat. You cannot just alam yon, prevent the child from being born. Mali ang abortion, pagpatayan. Sana naunawaan nating lahat, nasa Pilipinas tayo na abortion ay mali, yan ay pagpatay. May plano ang Diyos kung bakit tayo ay isinilang. And so, kaya inuutos ng Panginoon na ang ating magulang kapag sila ay umidad, kailangan alagaan natin sila. Di ba? Actually, kung kayo nagkatrabaho, dapat inaabutan yung magulang nyo. Kasi nung nabubuhay ang mami ko, yun ay hindi na kailangan ng akin. Natatawa nga, sabi, kumbaga yan lang. Kasi parang konti lang binibigyan. Pero at least binibigyan ko. Sabi, pastor naman tayo, wala naman tayo malaking allowance. Pero binibigyan ko si mami kasi nga, I feel, ako naman na magbibigay kasi marami nang binigay sa akin. Ako naman. Kaming lahat naman magkakapatid, 8 kami. Pati nga Kalmar, merong allowance kay mami. Di ba, ano mo dapat? We need to take care of them. Pero mamaya, pupunta tayo doon sa providing. No? Now, go to Matthew 15. Tayo po Matthew 15. Matthew 15, may tuturo ako sa inyo dito na prinsipyo. Matthew 15 verse 3. Ang sabi, and he answered and said unto them, why do ye always transgress the commandment of God by your tradition? Ano yung sasabi ng Panginoong Jesus? Bakit kayo tradisyon ay mas matibay sa utos sa Biblia? Kasi, anong pinag-uusapan? Verse 4. For God commanded, saying, honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. But you say, whosoever shall say to his father or his mother, it is a gift,
By whatsoever thou mightest be profited by me, and honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have you made the commandment of God of none effect by your tradition. Okay, sa unang basa, parang hindi mo maintindihan. Ano ba sinasabi? Ito sinasabi. Sabi ng Panginoon, ganito ang problema niyo. Yung utos ng Diyos at inyong tradisyon, inuuna nyo yung tradisyon. Now, ang tinuturo dyan kasi, ang nangyari kasi ganito sila ay nagbibigay sa templo. Nag-o-offering sa templo. And therefore, ginagawa nilang excuse para hindi sila mag-provide sa magulang. Kasi, tay, ay binigay ko na sa templo Now, ang nangyari, yung magulang nila, nauna yung tradisyon. Ako'y mag-o-offering sa templo. Okay naman yung magbigay ka sa gawain. Pero you have to take care of your parents. Hindi maaring nagbigay ka ng bigay. Parang ganito nangyari. Ako'y nagbibigay sa templo, wala na akong may bibigay kay nanay. Sorry, mali yun. Kasi bakit? May utos ang Diyos. Huwag mo pababayaan ng magulang mo Ngayon, kung ang excuse mo ay ako'y nagbigay sa church, ibig kong sabihin, nagbigay ka sa church, tama lang na huwag mong ayusin at sikasuin. Hindi. Yun yung sinasabi, nauna pa yung tradisyon kaysa sa utos na huwag mong pabayaan ng magulang. Yun hindi masyadong halata, medyo ni-research ko pa nga Hindi mo masyadong makita, pero sinasabi, in other words, huwag tayong titigil caring for them simply because you need to give your offering. Mali. Now, anong dapat gawin dyan? Ang dapat gawin dyan, ibigay mo yung para sa church, pero ibigay mo yung para sa magulang. Hindi pwede sabihin, ako'y nagbibigay sa church, yung para bang ganito, nanay, ako'y pagod na sa pagtulong sa church. Sabi ng nanay, ikaw anak, ikay maghugas ka ng pinggan. Ay nanay, ako'y galing sa church, ako'y nag-activity, ay hindi ako makapaghugas ng pinggan. Mali yun Ginagawang excuse para hindi magawa yung dapat gawin sa bahay. Mali yun. Ganon din siya sabi ng Panginoon na yung tradition ay mas nauna kaysa sinasabi ng Bible. Now, caring for your parents is not a burden. Tandaan natin, alam mo, kung ang nanay ko buhay, ay nako, mga kapatid, ay sayang, wala na Pero it's not a burden, it is a sweet duty. And kung mahal mo magulang mo, ma-enjoy mo talagang mag-alaga sa kanila. Kung mahal mo kung inisip mo, itong mga magulang ko matatanda na to, bahala na. Hindi, mali yun You know, bakit dapat alagaan sila? Kasi nung maliit ka, inalagaan ka nila. Diba? And that is why, sometimes, minsan dapat buhatin natin sila kasi mahina na. Bakit? Nung araw binuhat ka Dapat pakainin mo sila minsan kasi hindi na sila kayang magsumubo. Dapat, nung dati sinubuan ka Dapat magsakripisyo tayo para sa kanila. Bakit? Kasi nung araw nagsakripisyo sila para sa iyo. Is it too much na alagaan natin ang ating magulang pag sila'y matanda na? Ganot sila nag-alaga sa atin. May nabasa nga ako, sabi nung lola, parang nagpapaturo sa cellphone do sa anak. Apo. Sabi, nung bata, anak pala, sabi, nung bata, tinuruan ko kung paano humawak ng kutsara at tinidor ngayon. Di ba? Kasi nga naman, ako nga, hindi ako marunong sa cellphone hindi ako techie. Pag ako may kailangan, tatawag ko yung mga Gen Z. Gen Z, paano ba yan? Sila ang bahala. Kasi alam na alam nila yan. Pero alam mo yun, ang mga magulang, dapat alagaan Walang gawain sa church na mas makinig kayo walang gawain sa church na mas importante at higit kaysa ang pag-aalaga sa inyong sariling mga magulang. Okay? Minsan kasi, nanay, ako hindi pwedeng kasi galing ako sa church. Mali. Alagaan nyo, magulang nyo, wag na kayong tumulong sa church. Basta you make sure you take care of your parents. Because walang gawain sa church na mas mahalaga kaysa sa pag-aalaga sa ating mga magulang. Tandaan natin yan. Okay, patunayan natin. 1 Timothy chapter 5, verse number 4. Tingnan nyo to baka hindi nyo napapansin. 1 Timothy 5:4. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home. Diba? Pag may mga balo at meron kayong mga loved ones, sila mag-aalaga sa inyo.
and to requite their parents. Alam mo, requite, take care. Requite is to compensate or recompensate. In other words, ikaw naman ang taya. In other words, ikaw nang babawi sa iyong magulang mo, ikaw naman. And to requite their parents, or in other words, take care of them, for that is good and acceptable before God. So it's your time. It's our time bilang mga anak. Mga magulang naman ang ating alagaan kasi nag-alaga na sila sa atin. Kaya nga requite eh. Ang requite, ikaw naman. Kasi dati sila eh. Ngayon, wala na sila, mahina na sila, ikaw naman ang mag-aalaga. Yun ang sinasabi. Tingnan verse 8. But if any provide not for his own, hindi mo inaasikaso ang pangailangan nila, especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Sabi ka, pag hindi mo inalagaan ng magulang mo, masahol ka pa sa mga hindi mananampalataya. Hindi sinabi, kagaya mo yung hindi mananampalataya, hindi. Mas masahol ka pa kaysa sa kanila. Matapang yon. So, ibig sabihin, kasi alam mo yung mga hindi mananampalataya, hindi talaga nila aalagaan ng magulang nila kasi hindi naman nila naintindihan. Ikaw naintindihan mo dapat eh. Ba't mo inaalagaan? Di mas masahol ka. Kasi ikaw, tinuruan ka, mahalin mo magulang mo. Tapos pababayaan mo. Mali yun. Okay, so yun ay pangalawa. Pangatlo, honoring them. Okay. Now, hatiin ko to sa tatlo. Paano mo natin i-honor ang magulang kapag ikaw ay bata, kapag ikaw ay kabataan, at kapag ikaw ay adult? Punta muna tayo sa una. Honoring them as a child. Of course, sabi sa Ephesians 6:1, ay sabi doon, ay children, obey your parents in the Lord, for this is right. Now, obeying them, ano ibig sabihin? Gawin mo, pagbata ka, yung mga bata, mga elementary, gawin mo yung sinabi ng magulang mo. Okay? Gawin mo kaagad, hindi yung, ay nanay, bukas na. Ay hindi, gawin mo kaagad, willingly, huwag kang magreklamo, and cheerfully, maging masaya ka. So, yun ang sinasabi doon, ano ha? Alam mo kasi, sabi ng Bible, for this is right. God has given us authority. Alam niyo ba yon? Binigyan tayo ng Diyos ng mga authority sa buhay. Sa tahanan, si tatay. Sa simbahan, si pastor. Sa lipunan, ang pangulo. So meron tayong mga authority. You better learn to honor authorities that God has given above you. Kasi yung tao na nagsasabi, hindi ako nakikinig sa mga authority. Yan ang tao na walang mangyayari sa buhay, I promise you. Kasi pag hindi ka marunong sumunod sa authority, ano mangyayari sa buhay mo? Lahat ng bagay may authority. Punta ka sa militar. Kaya nga binubugbog yung mga sundalo. Bakit? Hindi marunong sumunod eh. Sabi ng mga sundalo, sabi ko, Brad, dito ba, hindi ba pwedeng mawala ang hazing? Pastor, hindi mawawala kasi may mga sundalo talagang pasaway eh. Ang pakikinggan nila yung bugbog. Ganun ba? Sige, bugbog eh. I mean, may mga tao, that is the language that they speak. So you speak that language. I guess, yun ang nangyayari. Pero alam nyo, turuan ko kaya, ang authority, yan ay binubuo ng dalawa. Yung tao, yung person, at yung position. Igalang nyo sila because of their position. Kung ayaw mo sa tao, wala kang magagawa eh. May position sila. Sila yung authority. Pag pinara ka ng pulis, kahit wala kang kasalanan, tumigil ka. Kasi pinara ka ng authority eh. Ba't ako papara? Wala na akong ginawa. Hindi ko alam. Pero authority yun eh. Okay? So as a child, tayo ay dapat matutong sumunod, kagaya ng sinabi ko. Kasi yan ang authority na binigay ng Diyos. Pangalawa, i-honor natin sila as a teenager. Papaano? Dalawa. Una, by respecting them. Kayo kabataan ha, kayo yung mga high school, college, career. Igalang natin sila by respecting them. Sabi natin, Pastor, hindi naman kagalang, hindi naman perfect. Ikaw rin, hindi ka rin naman perfect. Parehas lang kayo. So, parehas lang. Pero tingnan nyo, Leviticus 19 verse 3. Leviticus 19 verse 3. Ito sabi, you shall fear every man his mother and his father and keep my Sabbaths. I am the Lord your God. You shall fear every man
his mother and his father. So, it doesn't mean ang magulang, ikaw ay natatakot at ikay nangangaligkig. Hindi ganon. Ibig sabihin, igagalang natin sila. And we are never to speak disrespectfully to them. Okay, baba na naman. Pero, wag natin silang, alam mo yung kakausapin mo ng may pagrespeto. Dapat ganon. Okay? Wag niyo sisigawan ng magulang niyo. Alam ko, minsan ang magulang parang kaibigan ng, wag nating sisigawan, kasi they don't deserve that. Alam mo, ayoko ng ganon. Wag sisigawan ang magulang. Mali yun. Leviticus 20 verse 9. Leviticus 20 verse 9, for everyone that curseth his father or his mother shall be surely put to death. Kita niyo yan, ha? In other words, ang damdamin ng Diyos, kapag ikaw, ginanyan mo ang magulang mo, ikaw ay capital punishment, dapat kang mamatay. Ganon kataas. Ang magulang ay napakataas ng tingin ng Diyos. And therefore, as a teenager, marami dito teenager, ang magulang, paano nyo i-honor? You need to learn to respect them. How do you respect? By accepting them. Sabi niya, wala akong magagawa. Ito magulang ko. Wala din silang magagawa. Ikaw ang anak eh. Ganun lang yan eh. Wala magagawa. Yung tatay ko eh. Wala magagawa. Ikaw ang anak. Ganun din naman sa kanila eh. Pinili ba nila ikaw? Hindi. Pinili mo ba sila? Hindi rin. Quits. And so we respect them by accepting them and by forgiving them. Alam mo, minsan ko ang magulang mo ay medyo ibang... You need to learn to forgive. You know why you should forgive your parents? Because you will need to be forgiven one day. Ikaw din. Sabi, hindi ko papatawarin ng magulang. Ano hindi ko papatawarin ng magulang? Kung wala ang magulang mo, wala ka dito eh. Patawarin mo sila sa isang araw, ikaw din kailangan mo mapatawad. Only perfect children can demand perfect parents. Kung ikaw ay hindi perfect na anak, huwag kang maghanap ng perfect na magulang. Kasi parehas lang kayo. At lahat naman tayo, wala naman perfect talaga eh. Okay, so how do you honor them as a teenager? Igalang natin ang nanay at tatay. Tanggapin natin sila, kung meron mang pagkukulang, forgive them. Pangalawa, by listening to them. Magaling si Solomon dyan. Kasi Solomon, maraming sinabi, Proverbs 1:8 saka 9. Makinig lang kayo kung kayo, kasi marami ako binabasa. Proverbs 1:8, my son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace upon thy head, and chains about thy neck. So, pakinggan ang instruction ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ng iyong ina, at yan ay parang magiging magandang sa iyong buhay. Diba? And then Proverbs 13:1. 13:1, a wise son heareth his father's instruction, but a scorner heareth not rebuke. Pag ikaw ay marunong na anak, nakikinig ka sa tatay mo. Sabi diyan. Alam nyo, sabi, pastor, kung alam mo lang ang tatay ko iba ugali, masama, ganito, ganyan. Alam nyo, ito yan eh. Alam nyo ba kahit ang magulang ay masama, alam pa rin nila kung anong tama at makabubuti sa kanilang anak. Alam nila. Paano naman makikinig tayo kay tatay? Yan naman ay, oo nga, pero kahit masamang ama, halimbawa lang, alam nila, anak, wag mong gawin ito. Alam pa rin nila yon. Kasi tatay sila eh. Hindi excuse yung, ba't ako makikinig? Sila ganito. Diba? Alam mo ang advantage ng ating magulang? Experience. Sabi ni David, once I was young, now I am old. Now I am old. Hindi mo kaya sabihin yun kabataan. At sasabihin ng once I was young, period. Hindi ka naman naging old Bata ka pa. So, bakit ka makinig ka sa magulang mo? Kasi mas marunong sila gawa ng karanasan sa buhay. Diba? Kayo ba'y dumaan na sa ganung karanasan? Hindi pa Okay, so yan ang as a teenager, we need to respect them and listen to them. And number 3, honor them as an adult. Paano? Tayong mga adult. Kaya lang wala na akong magulang. How do we honor our parents? By appreciating them.
Alam nyo, dapat tayong mga adults, kung buhay pang magulang, i-appreciate natin ang nanay at tatay. Alam nyo kung bakit? Mahirap maging magulang. Alam mo, ang magulang natin, mas madali ang buhay kung wala tayo. Kung wala tayo, hindi sila napuyat. Kung wala tayo, wala silang pinag-aral. Kung wala tayo, wala silang, may oras sila sa sarili nila. Kaya lang, nandun tayo That's why, i-appreciate natin sila kasi naging mahirap ang buhay nila gawa natin. Kailan tayo huli nagpasalamat sa magulang natin kasi sila'y nagtiyaga sa atin. Nagawa niyo, nanay, salamat, pinagtiyagaan mo ako ha. Kailan niyo natin huling ginawa? Ginawa niyo na ba yan? Diba? Hindi lang yung appreciate them sa kanilang effort, pero appreciate din natin ang kanilang sacrifice. Yung sakripisyo ng magulang, hindi po matatawaran. Mahal maging magulang. Alam niyo ba yon? Mahal maging magulang. Magastos maging magulang. Simula na tayo pinanganak, magkano gastos sa atin? Bilangin niyo ilang diaper yan. Nung panahon ko, lampin yung nilalabhan. Buti ngayon, social na may diaper na. Pero di lalong mahal. Magkano? Simula isinilang tayo hanggang ngayon, magkano ang investment sa atin ng ating magulang? Kaya nga, alam niyo yung iba, hindi nag-aasawa. Kasi they want to have money to buy the things they want to buy. Medyo selfish, di ba? Medyo selfish, kaya ayaw magpamilya. Hindi pala, sorry. Hindi, kaya ayaw magkaroon ng anak, pero mag-asawa na pala. Mali. Mag-asawa, bakit ayaw magkaroon ng anak? Para wala silang gastos. Mali yun Naniniwala din ako sa pamilya kasi ang pamilya, basic unit. So, pero may mga mag-asawa na gano'n, parang hindi tama. Pero isipin nyo ano kaya ang na-afford ng magulang ninyo kung hindi kayo ipinanganak? Siguro baka may mas magandang bahay sila. Siguro baka mas maganda ang damit nila. Iniisip nila kung anong susuot mo Pero hindi nila iniisip yung isusuot nila, iniisip yung isusuot mo. And that's why yung sacrifice, ay ma-appreciate natin sacrifice. Ang laki ng investment sa atin ng ating mga magulang. Kung hindi lang tayo sinilang, di sa dami nilang pera. Kaya alam niyo, ang pagiging magulang, napaka-unselfish na desisyon. Kapag ikaw ay magulang, talagang, alam niyo naman yan, mga magulang, how unselfish you are. Inuna niyo ang inyong mga anak bago kayo. And I thank God for you. Kasi kayo ang nagdusa, naghirap, kayo nagtiis, kayo ang wala, sila ang meron. Alam niyo yun, di ba sasabi natin pag Mother's Day, pag may pizza, 8 gayat at kayo siyam, si nanay, ay sa inyo na, hindi man ako gutom. Ganon ang nanay. Sa inyo na mga anak, hindi man ako gutom. 8 anak, ang dami, Ay, plus si nanay, dala ni tatay, si tatay naman ay nakakain na. Di ba? Ganon Okay, pangalawa at huli, by appreciating. Tayo mga adult, how do we honor parents? By providing for them. Alam mo, ang pagpo-provide sa magulang, it's natural. Alam mo, babayaan yun natin sila. It's natural and it is normal. Normal lang. Unusual ba na alagaan mo magulang mo? Hindi. Tama lang yun. Normal yun. Bakit? Yung iba naman sa atin, ganito, dalawa, nagpo-provide kayo sa anak, habang nagpo-provide din kayo sa magulang. Parang kayo naka-sandwich. Ang tawag doon parang sandwich, whatever. Kasi nag-provide kayo sa magulang, at the same time providing for the children. And that is why yung 1 Timothy 5:4, mag-requite sa inyong magulang, take care of your parents. Alam mo, ang Panginoon, nung siya'y bago namatay, naalala niyo bago siya namatay, ano sabi niya kay John? Sabi niya, the Bible says, and he said to one of the disciples, alam natin si John yun, behold thy mother. Ang ating Panginoon, bago siya namatay, ibinilin ang kanyang ina kay John. Isipin niyo yun, mamamatay na yan. Pero inalala niya ang kanyang ina, John, take care of mother. Diba? Now, we honor God when we honor our parents who created us.
And so, alam niyo kung paano minsan natin dapat i-honor ang magulang. Alam mo ngayon, ito yung magulang pero grandparents, kayo magkakasama na yan. Alam mo, ito ang pwedeng gawin. Minsan, alam niyo yun, ibilin niyo regalo. Tawagan niyo, sulatan niyo, i-text niyo, bisitahin niyo kaya. Lalo't kayo nasa malayo. Kay na Ate Christine, dumating mga anak niya. Buti, maganda yan. Maganda yan. Sina Kim, sina mga bata, sina Larry. Tama yan. Alam mo, i-honor natin ang mga magulang kasi ang daming sakripisyo. Ang daming sakripisyo, ang daming ginawa. And itong mga magulang natin, they have an intense need to know that they made an impact in our lives. Let me tell you, ang ating mga magulang, gusto nilang marinig na meron kang nagawa sa buhay nila. Why don't you tell them? Sulatan nyo minsan di ba? Tayo mga Pilipino, hindi tayo masyadong ganun eh. Pero, mahalaga yon. Now, my last point is this. Kung kayo, ang magulang nyo ay hindi nyo kasundo, and it happens, kayo ay nasaktan nung bata kayo, siguro kayo abused, emotionally, physically, sinaktan, or sometimes sexually, you are assaulted when you were a child. You have to learn to face it, not fake it, but face it. At alam mo, dapat sa ganyan minsan, mag-usap. I mean, meron ka ng mga anak na iyo, sila ay lolo't lola na. Alam mo, meron sila mga pagkukulang, halimbawa, kausapin nyo. Kasi, di ba, being honest is honoring your parents. You be honest. Kung may mga problema, pag-usapan. Kasi minsan ganito yung mga pagkukulang ng ating magulang, nagalit tayo, at yung galit, nandun pa rin. In other words, alam niyo yung nangyari? Kinokontrol ka pa rin ng magulang mo. I mean, gawa ng magulang mo, nagagalit ka. No, it's time to release. I-release nyo, nyo sa Panginoon, pag-usapan nyo. Huwag kang makontrol nila hanggang ngayon. Kasi hanggang ngayon, galit ka pa rin sa magulang mo. Take courage to make peace with your parents. Because I tell you, pinakamaganda ay kasundo mo. Di ba? Pinakamaganda, kasundo mo yung mga magulang. Ako, hulaan ko. Kaming mga magkakapatid, parati kami nasa sementeryo. Sabi ko sa church yan eh. Ewan ko ngayong araw to, siguro andun sila mamaya. Kasi halos every week, napunta sila sa sementeryo. Hindi naman nagbabago yung sementeryo, Pero every week, ako lang ang hindi masyado makapunta kasi napunta sila Sunday. Sunday, ako naman, parati mag-aaral. Paghapon, aral na ako. Pero, if I'm not mistaken, tamo na sa cemetery yan. Mahalin natin ating magulang. Mapalad kayo kung meron pa kayong magulang. Ako wala na. Kung andyan ang nanay ko, ay di mapapakita ko yung yun, di ba? Makikare ko pa eh. Wala na akong ikikare eh. Wala na akong i-respect. Wala na eh. Pero kung kayo meron pa, wag nawang mahuli ang lahat. Mahalin nyo ang magulang nyo, kayong mga apo, ang lolo't lola nyo. Kalimitan niya na nag-alaga sa inyo, hindi nyo lang alam. Di ba? Nagpalit ng inyong mga lampin. Nakabuti, ngayon may diapers na. Nung araw, talagang mano-mano. Mano-mano, tanda ko, mga pamangkin ko. Nako, puro lampin ako naglalaba. Ay, hindi ako magulang, pero ginawa ko yan. Let's appreciate people na binigay ng Diyos para tayo ay lumaki ng ganito at makakilala sa Panginoon. No? Okay, tayo tumayo lahat. Let's all stand. Tayo manalangin. Heads are bowed, eyes are closed. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga magulang na binigay mo sa amin. Help us, Lord, to honor them by obeying them, respecting them, taking care of them. Panginoon, sana kung meron po mga relationship problems amongst people this morning, tulungan mo nga po na malutas nila mga bagay na ito. Mas maganda, Panginoon, piliin na ang aming pamilya ay may pagkakasundo at pagkakaunawaan. Salamat, Panginoon, sa mga pagtsatsaga, mga sakripisyo, na ginawa ng aming magulang upang kami ay mapalaki like we are today. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na ito'y nakapagpaalala sa amin ng aming mga tungkulin sa aming mga magulang, lolo't lola,
included. Because Lord, we appreciate all of our parents and grandparents for all the contribution that they have invested sa buhay namin. Panginoon, pagpalain mo po ang aming invitation. Ikaw po ang mangusap sa aming mga puso. At kung meron sa aming hindi pa nakakilala kay Kristo, na sila po naman din ay maligtas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat ay nakatungo, nakapikit ngayong umaga, if you like to come and pray, ano man ang iyong pangailangan, pag-pray mo iyong mga grandparents o inyong mga apo, inyong magulang, inyong mga anak, ngayong umaga, ipanalangin natin, no, lalo't kung hindi pa sila naliligtas. Kung hindi pa nakakilala kay Kristo ang iyong mga magulang, why don't you pray for them? You know, pinakamaganda na isang magandang regalo sa ating mga magulang ay ang may panalangin sila. Siguro hindi nila kilala ang Panginoon and they will never pray. But you pray for them because they will not pray for themselves. At sana makilala nila ang Diyos na ating nakilala. Tayo naman bilang mga anak, wag natin kalimutan ang mga magulang na binigay ng Diyos sa atin. And some of them are already grandparents. Sila ay dumaan na sa maraming digmaan, maraming pagsubok sa buhay. And that is why we can learn a lot from them, sa kanila pong wisdom na binigay ng Diyos. And so ngayong umaga ating alalahanin sila, panalangin natin ating mga sarili. Sa ating po mga bisita, kung kayo po ay hindi pa nakakilala kay Kristo, nais ko po sabihin, ang langit ay isang lugar na pwede nating marating kung tayo po ay makikilala natin si Jesus bilang ating sariling tagapagligtas. You see, tayo pong lahat ay makasalanan. Wala pong matuwid sa ating lahat. Wala kahit isa. And si Kristo po ay dumating at naparito sa lupa, nagkatawang tao, upang ang ating kasalanan ay kanyang tubusin. Kung tayo mananampalataya kay Kristo Jesus, na kanyang kamatayan ay sapat na pambayad sa ating mga karumihan at kasalanan, ay siya po'y huhugasan ng ating mga nagawang kasalanan sa ating buhay. Kung tayo po ay tatalikod sa kasalanan, mananampalataya kay Kristo, tayo po ay maliligtas. Yan po ay gawin natin bago bahuli ang lahat. Meron tayong Diyos na mapagmahal, at kung tayo lalapit, tayo ay kanyang tatanggapin. Habang lahat ay nakatungo, nakapigit, patuloy tayong